Yung mga iba kasi sinusulong hanggang fourth degree of affinity, consanguinity. Pero kahit na parang ang sinasabi nila hanggang second degree, ibig sabihin yung ikaw, yung incumbent, hindi pwedeng tatakbo para sa isang eleksyon yung parents mo, yung lolo, lola mo, yung asawa mo, yung anak mo, yung apo mo sa susunod na eleksyon. Para yung sinasabi ninyo na parang 54.8% ang affected. Ibig sabihin, hindi na sila makakatakbo if ever yung House Bill na yan ay matutuloy. Yung mga iba nga naman, yung ibang version nga hanggang fourth degree of consanguinity. Ibig sabihin hanggang pinsan, pamangkin, mga wala na sa nuclear family, yun mismo nga pinapapasok doon sa proposed na bill. Parang watered down nga even yung sinasabi nilang second degree. Although parang napaka-radical din kung i-consider na hanggang fourth degree of consanguinity, affinity ang pagbabawalan na tatakbo sa isang eleksyon kung ang isang incumbent ay isang relative. But it is a welcome topic sa pag-uusap ng mga sa Kongreso, sa mga powers that be, dahil parang makakatulong yan sa political maturity natin. In that, yung mga relatives ay pagbabawalan kasi kung minsan ano yan parang nepotism, kung minsan Yes. walang mga likas na katangian para tatakbo ng opisina except na yung mga tumatakbo ay ang nasa likod nila ay yung kamag-anak nila. Kaya yung mga iba, di ba, hindi parang ikinahihiya na yung mga tarps nila. Makikita mo, di ba, parang there's a ghostly figure sa likod ng kanilang tarpaulin na ini-announce na sila yung either nanay, asawa, anak nung dating nunungkulan sa posisyon na kinatatakbuhan na nila ngayon or ibang posisyon, pero ina-announce nila na sila yung anak ni tatay ni lolo ng incumbent official o dating incumbent official. Pero do you think, attorney, in your point of view, na yan po ay mapapasa matapos po ito naman pong itong administrasyon po na ito, attorney? Merong pinag-usapan din sa Senate at parang nagiging topic nga ng mainit na pagdidebate sa House of Representatives. As long as may debate na pag-uusapan at may movement, nagiging traction yung pag-uusad ng bill sa House of Representatives at saka sa Senado, nagiging aware ang taong bayan tungkol sa perils ng isang political dynasty. Na ririnig natin na yung mga studies na nasasabi din ng mga advocates ng anti-political dynasty na sa mga rehiyon, sa probinsya, sa mga bayan na yung mga opisyal, whether appointed or elected, ay magkakamag-anak, parang walang checks and balance at sila yung umaatras sa progreso kumpara doon sa mga ibang bayan na walang political dynasty. Kasi kung titignan mo, yung mga well-entrenched na dynasts sa politika, makikita mo hindi lang mga elected officials Yes. Yung mga kamag-anak nila na appointed at mga nasa civil service doon sa mismong local government unit ay nandoon well-entrenched. Kamag-anak mo yun if ever maraming yun sa studies na may mga pinapalusot, may mga deals na nangyayari kaya hindi umuusad sa progreso kasi walang checks and balance. Yun yung gustong i-prevent if ever matutuloy itong batas
ng anti-political dynasty.